Infirmus po, I am Leo Anuco, and today po I'm going to read first the interview objectives, followed by its letter behind those interviews po. Okay? So, the objectives of this interview is to gain a deeper understanding of a teacher's personal and professional philosophy and education. Specifically, the objectives are first, to explore the guiding principles that shape your teaching practices. Second, to understand how your philosophy influences classroom strategies, students' relationships, and decision-making. Third is to reflect on how your philosophy has evolved throughout your teaching experience. Lastly, to collect insights that can inspire and inform future educators in developing their own teaching philosophies. So now, allow me to share the letter. Good day. We are first-year students of the Bachelor of Secondary Education, major in Filipino 1.1 under the School of Teacher Education, SUTEC, at the National Teacher College. As part of the academic requirement, we are conducting an interview on the topic, Understanding the Teaching Philosophy of Educators. This interview aims to explore your personal beliefs, values, and principles as a teacher, and how this guide your practices, decisions, and interactions in the classroom and beyond. Your insights will be a valuable resource in helping us shape our own teaching philosophies as future educators. Please be assured that all information you share will be treated with the highest level of confidentiality and used exclusively for academic purposes, in line with research ethics and institutional guidelines. So the interview guidelines po is first is there are no right or wrong answers. This is reflective and professional conversation, followed by you may answer in your own words and encouraged to share personal examples or experiences. Thirdly is you may respond in either English or Filipino or a combination of both English and Filipino, whichever is more comfortable for your needs. And we would be truly honored if you could grant us this opportunity at your most convenient time. Your participation will significantly enrich the outcome of this project and contribute meaningfully to our formation as future educators. Thank you very much for your time and kind consideration, and we look forward to your positive response. Wow! So, hi po, I am Irene Rose Lebanon. And I'm Castro Angela. Can you please tell us po what's your name and some information? Okay, my name is Sharshi Raimundo Espanyar. Katulad ninyo, si Ma'am ay nagpapakadalubhasa sa asignaturang Pilipino rin. For almost 8 years, teaching Filipino subjects in senior high school. Nag-start si Ma'am 2017. So, for almost 8 years na teacher na ako sa senior high school. Aside sa Filipino major, I also handling work immersion subject, feasibility subject, o feasibility study subject, in any strand actually. Actually, lahat ng strand na hawakan ko na. ICT, ABM, STEM, and news. But most of the time, nanggunta ako bilang advisor sa yung stand. Okay, let's start the interview. First of all po, what is your personal education philosophy as a Okay, philosophy. Being teacher, siguro ang philosophy ko lang sa buhay, yung kung ano yung ayaw mong gawin kung ano yung ayaw mong gawin ng ibang tao sa'yo, huwag mong gawin sa iba. Simple as that. And for the follow-up question po is, can you share a situation or example where you're able to apply this philosophy as your teaching? Siyempre, since Filipino teacher ka, for example, since my subject today for new curriculum under senior high school grade 11 is mabisang komunikasyon. Okay, so dito, na-implement kailangan yung ayos na pakikipag-ugnayan, pakikipagtalastasan, pakikipag-usap ng mga bata sa kapwa na mag-aaral, and most especially sa guro. So, nandun dapat yung respeto. Okay, sabi ko nga, kung ano yung gusto mo na makuha mula sa iba, dapat yun yung binibigay mo. Yun din yung pinapakita mo
sa kapwa-tao mo. So, doon papasok, di ba? Yung pagiging, yung subject mismo, yung mabisang komunikasyon. So, nandun yung paggalang o respect. How did you develop this philosophy? Was it influenced more by your experience as a teacher or student or your training or your teacher? Actually, based on my experience both, no, since I was a student, no, yun na yung paniniwala ko. Estudyante pa lang ako na kailangan kung ano yung gusto ko makita mula sa ibang tao na ginagawa nila sa akin, yun yung ibibigay ko. So, ngayon naguro na ako, sinasabi ko to sa mga mag-aaral, most especially sa mga student to, no? Sa mga handle kong student na yung magandang makikipag-ugnayan lang yung sekreto natin para maging maayos yung isang klase. Hindi naman kailangan laging halimbawa may halimbawa, ayan, katulad ngayon natatapos yung Teacher's Day. Di ba? Hindi lang doon na nakikita eh. Nag-effort ka, nagbigay ka, nagregalo ka. Puro sweet words yung mga lumalabas sa bibig ng mga bata. Actually, not all the time, gano'n. Di ba? Pero I really appreciate it kapag yung wala kang sakit sa ulo. Di ba? Kahit hindi sila magbigay ng anumang material na bagay, pero yung hindi pasasakitin yung ulo mo. No? So, ayun, communication is the key. And for the follow-up question po is, who or what inspired you the most in shaping these beliefs po? Okay, inspires me. Actually, madami eh. Pero, siyempre, parents. No, sabi nga, ang bata ay nauubog sa bahay. Diba? So, kung ano ka ngayon, yun ay dahil sinimulan ka. O nasimulan mo ito sa loob ng tahanan at ito ay tinuro sa iyo ng iyong mga magulang. At ang tumulong na ito, syempre, para lubusan ako mahubog kung ano man ako ngayon, kung nasan man ako ngayon, dahil sa mga taong nakakasama ko na. Ayan yung mga kapwa ko, guro, at mga naging guro ko na noon, at syempre, dahil na rin sa aking mga mag-aaral. In what ways does your philosophy shape the way you teach and manage your class? On my end, hindi na ito mahirap ipaliwanag, kasi I believe this, since teacher ako sa Pilipino, mas mabilis ko na ipapaliwanag yung filosofiyang ito sa paraan na alam ko maunawaan ako na mag-aaral. Hindi ko na kailangan sabihin yung kung ano yung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa kapwa mo. Isa lang, respeto lang. Okay. Kapag alam mo yung salitang respeto, alam mo kung paano gawin mo. Yes. And follow-up question po is, can you describe a teaching method or strategy you always use because it reflects your philosophy? Paano siya yung gawing madali, yung pakikipagtalas-tasan, pakikipag-usap sa bata. Yung parang kaya mo silang sabayan. Diba? Kasi kapag kaya mo silang sabayan, nakukuha mo yung loob nila. And at the same time, mas nagiging magaan yung aura sa loob ng classroom mo, sa loob ng silid-aralan. Hindi nararamdaman yung bigat, yung pressure. Para lang kayong hindi literal naman, talagang hindi naman literal na parang naglalaro. Pero what I'm trying to say is, walang pressure, magaan lang. Okay, kapag merong hindi naiintindihan o merong problema, huwag maghiya, sa online huwag mahiyang magtanong. Diba? Sabi ko lagi sa mga mag-aaral ko, wala pa akong nabalitaang namatay sa pagtatanong. Diba? Kasi laging yung kinakatakot ng bata. Diba? Yung unang tumatakbo sa isip nila kapag nakikita nila yung teacher nila na may makapasunod yan. Diba? So, from the beginning, nasabi ko na agad yung mga bagay na yun. How do your values as a teacher reflect in your interaction with students? Values, mabait ako.
values, mabait ako eh. So, naniniwala ko kung ano yung pinapakita mo sa bata, eh yun din yung ipapakita nila sa'yo. So, hindi ko sinasabing literal, babait ako, pero kaya ko silang sabayan. Pero, nandun yung limitations. Di ba? Pag nasa school tayo, kailangan nandun pa rin yung paggalang. Pero pag nasa labas tayo, okay na yun kahit parang tropa-tropa lang tayo. Di ba? So, hindi dapat mawala yung limitations. Both students and teachers. Follow-up question po ulit is, how do you handle situation where student attitude or behavior conflict with your values? Oh. Values. Oh. Okay. Siyempre, kailangan kausapin. Face-to-face, personal. No? Yung bata na mayroong problema. Hindi yung dapat naririnig din ng iba eh. Dapat siya lang mismo yung makakausap mo. Para maaari baka meron siyang pinagdadaanan na hindi naman alam ng guro. So, kailangan makausap mo siya para maintindihan mo kung saan siya nanggagaling. Kung bakit iba yung pinapakita niya dun sa gusto mong ipakita. So, that's why kapag meron siyang mga sinabi, dun parang papasok yung understanding mo. Okay, kaya pala siya ganito dahil ganun yung kanyang pinagdadaanan. So, alam mo na kung saan siya nanggagaling. May scenario po ba na yung values mo po as a teacher and nasobrahan po sa students? Like parang nasobrahan po sila sa inyo. Nawala na yung limitation. Oh yes, actually marami ding beses na, no? Pero ang nakakatuwa, at the end, they realize na mali sila. No? Kasi, sinasabi ko, harapan sa klase. No? Na maaaring sumobra na sila, nawawala na sila sa alay, at nakakalimutan na yata nila kung sino yung nasa harapan, kung sino yung kausap nila. Okay, so dun pa lang, nare-realize na nila, mali sila at sumobra na sila. So maraming beses, maraming pagkakataon na, pero okay lang, kasi ang mahalaga para sa akin, at the end, alam nila na mali sila at humihingi sila ng pasensya. At nakakos na hindi na nila ulitin. Yun po. So, last question po. Do you believe teaching should focus more on academic excellence, character, formation? Yes, but not in academic also. Not academic lang, no? Hindi pwedeng kapag hindi pwedeng yung ibig ko sabihin, hindi pwedeng nakapokus lang sa academic. Siyempre kasama na din ito, sabay na rin nun, yung character o yung pag-uugali o yung values ng bata. Diba? Kasi sabi na, kahit anong galing ng bata, kahit gaano pa siya katalino, gaano pa siya kagaling pagdating sa academics, kung wala naman siyang tinatawag na values or GMRC, yung simply pagsasalita ng may galang o may respeto, hindi niya kayang ipakita. Useless. Diba? So, kailangan kung meron ka academic, magaling ka sa academic, kailangan meron ka rin good character. Para maganda, no? So, kailangan po meron. Yes po. For the last follow-up question po is, how do you strike a balance among these priorities in your daily lesson? Actually, hindi ko naintindihan ang question. How do you strike a balance among these priorities in your daily lesson? Balance. Okay. Siguro, hindi siguro, lagi naman, madalas naman na kailangan, halimbawa kapag nasa klase ka, hindi laging talakayan. Diba? Minsan kailangan alamin mo din kamustahin mo din yung mga bata. Diba? Kailangan kapag nagsimula ka, hindi pwedeng, balik-aral agad. Diba? Kailangan alamin mo din kung okay ba sila ngayong araw. Kasi kapag nalaman mo kung ano yung pakiramdam nila ngayon, ikaw bilang guro, may lalagay mo rin yung sarili mo kung nasaan sila. So, mas madali mo silang maiintindihan, maunawaan, and at the same time, kumbaga, mas madali mo silang masasabayan. Okay, so kailangan alam mo kung paano sila kukunin, paano mo kukunin yung interest nila.
para, ayun yung sikreto para mapasunod mo sila dun sa mga gagawin nila na mayroong kinalaman sa academic o sa academics. Sa mga ganung paraan, hindi ka na mahihirapan bilang guro na papasunurin sila. Di ba? Na, o gawin niyo yan. No? So, yun yung sikreto ko kung bakit hindi ako nahihirapan na mag-follow up dun sa mga gawain nila. And most of my students, I complete yung task nila. No, kasi siguro nga nagiging magaang yung communications na meron ako sa loob ng classroom. So, hindi ako mahirap pakiusapan. Sinasabi ko nga sa mga bata, yes, pwede nyo akong chat, pwede nyo akong i-text, pwede nyo akong kausapin, basta pasok sa working hours. Okay? Huwag tayo parang mga call center. Diba? Na kung kailan tulog na yung teacher, doon pa kayo nagchat-chat. Yes. Okay, so lahat dapat ginagawang madali. No? Kasi yun yung sikreto para makuha mo, mapasunod mo yung mata. Pero lagi merong limitations bilang okay. And same with student also.